起无影灼灼，何时春色入江河？无他，为顺水逐波。何故轻曲断离歌？无我天地间寂寞。心在穹苍断崖处静默。天北地战日月阴怀，何以得世间那自在？自心中无有惧怕，情深不藏，情真不换。万古千秋有梦与悔，何以离沧桑而明媚？自心中不有挣扎，扶风摇远，自如纵横。潇洒如梦，今后。Hindi pa tumulong si Fea nang walang kapalit. Kung pinasa niya sa'yo ang husay niya sa panggagamot, tiyak malaki ang naging kapalit. Anong binigay mo? 40 taon ng buhay ko. Huwag mo nang bilangin pa. Wala kang kinalaman doon. Wala ka ring magagawa. Nabubuhay ka ba? Upang magiganti? Tinulungan mo akong magapi si Chijin upang maging payapa ang Taiwan at upang patunayang karapat-dapat sa iyo ang pagiging prinsipe at alang-alang na rin sa ating pagkakaibigan. At ngayon, ito na nga. Kailangan mo na akong pabayaan at hayaan mo akong mag-isa sa pakikipaglaban. Ang tapusin si Chijin at ipagiganti ang aking angkan ay kailangan ko nang gawin agad. Nagkakamali ka. Tutulungan kita. Yun ay dahil ako ang prinsipe ng Tianchuan. At isa pa, alang-alang na rin sa'yo. Madaling araw na. Ilang oras na lang. Gaganapin na ang pagkakasundo kay Prinsesa Folian. Sa nagdaang panahon, itinago mo ang tungkol sa kanya sa nakararami. Buti at masaya ang magiging wakas. Ang Xuanji ang pinakamayamang kaharian. Sa kanila nagmumula ang ginto't pilak. Ang pakikipag-isang dibdib mo ay pakikipag-isang dibdib sa mga ginto. Panunokso ba yan? Ang ibig mo bang sabihin, tama lang na magpakasal ako sa kanya? Ikaw ba? Siya ba talaga ang pinipili mo?
Nung una kong makita si Folian, nasa palasyo kami ng Xuanji. Napakapayat niya. At maliit lang. Ngunit ang kanyang mga mata, nagliliwanag at kumikislap. Tila lahat sa mundong ito ay maaaring magkasyaron. Ang magaganda, mga pangit, mabubuti, masasama. Lahat na. May pag-aayon sa mata niya. Ngunit may mga bagay na kailangan linawin mula sa nakaraan. Ayoko nang gumulo. Ano man ang nais mo, tiyak na makukuha mo naman sa anumang paraan. Hindi ka basta tumitigil. Pag ikinasal ka na bukas, tiyak na ang iyong pagiging hinirang na prinsipe. At ikaw na naman ang nagwagi. Ngunit si Fuyao, paano naman siya? Inilapit mo siya sa tiyak na kapahamakan. At inipit mo rin ang sarili mo dahil doon. Ngayon ay ikakasal ka sa prinsesa ng Xuanji. Kung malalaman ito ni Fuyao, tutulungan mo ba siya? O tutugisin? Hindi ko siya magagawang saktan. Kaya lang, sa wakas nakipagkita ka rin. Nagbalik na si Wuji. Ang imperyo, magpapasami na ng aking anak. Dapat alam mo ang ibig kong sabihin. Sakaling si Wuji man ang maging emperador, hindi ako tiyak kung matatanggap siya ng tao. Talaga bang wala na tayong magagawa tungkol doon? Ngayong nagbalik na siya sa Tianchuan, dapat iwasan natin ang isa't isa. Hindi niya maaaring malaman na nagkikita tayo ng ganito. Si Shangxun siya? Nakita ko si Wuji. Napansin kong puno ng puot ang kanyang mata. Ikaw ang inaalala ko. Qingyi, huwag mong ipagsawalang bahala ang iyong anak. Hindi ko inakalang kakalabanin ko ang emperador. Maaaring nakatadhana na ang lahat. Subalit tayong dalawa ang nagmamahalan. Kung hindi dahil sa kanya. Isa itong biro. Dahil para sa kalangitan, walang halaga ang buhay natin. Sige na. Bakit ba kasi sinundan ko pa siya? Bakit ba ako nakinig pa? Ngayon nakita ko tuloy ang hindi ko dapat makita. Ang kamahalan at si Prinsipe De. Ang hipag at ang kapatid ng kanyang kabiyak. Tila hindi ko... Talaga bang ganito ang karaniwang kasuotan ng isang taga-Xuanji? Sa kasuotang ito, para akong ikakasal. Ha? Tunay na ginto ba to? Tunay po yan. Hindi man halata ngunit sagana ang Xuanji sa iba't ibang ginto at pilak. Kahit ihambing tayo sa ibang kaharian, hindi nila kayang tumbasan. Ganyan lang dapat ang gayak at bihis ng isang prinsesa. Kamahalan, huwag kayong matakot. Humarap lang kayo sa kanila. Magiging maayos ang lahat.
Iniisip ko lang na kailangan ko ring ibalik ang kasuotang ito kay Folian. Ngunit itong ginto, maaaring akin na lang. Biro lang. Hoy! Makinig ka! Mula ngayon, hindi ka naaalis nang hindi nagsasabi sa akin! Ang nais ko, pakasalan mo ang ikalawang prinsesa ng kaharian ng Xuanji na si Folian. Lalong tatatag ang tayo mo upang maging hinirang na prinsipe ka. Hanggang kailan ka magsasayang ng oras dyan? Mas bagay sa'yo ang itim na buhok. Kahit papaano, hindi na kita kailangang iligtas. Ibalik mo na to. Huwag ka na magpasalamat. Lubhang napakahalagang araw ito. At kung wala kang gagawin, madadamay ang iyong kasal. Takot ako sa mangyayari. Mahal na prinsipe! Kamahalan, kailangan nyo na pong kumilos. Hinahanap na po kayo. Kailangan nyo nang bumalik. Wuji, ang totoo niyan ay... Bakit? Handa na akong harapin si Folian. Ayaw mo? Kung ayaw mo, hindi ako pupunta. Binabastos mo ba ako? Buti pa hindi na ako magsasalita. Pagdating ng oras, malalaman mo rin. Tayo na. Kapag nalaman niyang si Fuyao ay si Folian, ano kaya ang mangyayari? Inaalala ng emperador ang 5 kaharian. Ilang araw at gabi na siyang nagdarasal para sa mga mahal nating mamamayan. Si Prinsipe Yi ay tumutulong sa usaping pangkaharian habang ako naman ay sa panghukom. Alam natin na ngayon ang pagsasagawa ng kasunduang kasal sa pagitan ni Prinsipe Wuji at Prinsesa Folian. Ngunit ang pinakamahalaga ay ang kalagayan ng 5 kaharian. Dahil dyan, kailangan nating tipunin ang lakas ng bawat kaharian upang pagwagian ang balakid. Ang kapangyarihan ng banal na lupain ng Chongkang ay nakapaloob na ngayon sa Kawa. At dahil dyan, kung maaari ipakidala sa harap ang piraso ng inyong kinasasakupang mapa. Nasa akin ang mapa ng Tianchuan. Ako na mauna. Isinisuko ng Tianchuan alay sa pagpapala ng lahat. Ang hari ng Tianxia ay isinusuko ang mapang ito alay sa kapayapaan at kasaganaan. Isinusuko ng hari ng Taiwan ang mapang ito alang-alang sa kaligtasan ng imperyo. Chongkang, Tianchuan, Taiyuan at ang Tianxia, buo na ang kapangyarihan ng 4 na kaharian. Ang hinihintay na lang natin ay ang prinsesa ng Xuanji upang isuko ang kanilang mapa. Ayon sa mga narinig ko,
Ang mapa raw ng Xuanji ay walang katulad. Talaga bang may pagkakaiba ang mapa nila sa mapa namin? Oo. May pagkakaiba nga. Ang mapa nila ay nagmula sa pinatigas na alikabok mula sa lilang Phoenix. At ang 5 elemento, bakal, kahoy, tubig, apoy at lupa. Ang mapa ng Xuanji ay hindi lang kumakatawan sa apoy, kundi may kapangyarihan din itong pag-isahin at pagsamahin ang mga elemento. Ibig sabihin, ang mapa ng Xuanji ang susi upang pag-isahin ang lakas ng mga kaharian. Ganun nga. Ang lakas ng pagkakaisa ay isang bagay na inaasahan natin sa mapa ng Xuanji. Yun ay upang paglapitin ang ating mga lakas, maging ang ating kapangyarihan. Nasaan na ba ang prinsesa ng Xuanji? Bakit hindi siya nagpapakita? Samantalang ang araw na ito ay lubhang mahalaga. Ang prinsesa ng Xuanji ay narito na! Paumanhin po, kamahalan. Kung ngayon lang ako. Prinsesa, sa palagay ko, hindi mo pa kilala ang ibang narito. Siya ang abay ng dangal sa Taiwan. Siya naman si Prinsipe Juan ng Tianxia. Matagal ko nang nababalita ang may gininto ang puso ka raw. Ngayong nakikita kita ngayon, nakikita ko ang isang makabago at magandang prinsesa. Marami na rin akong narinig tungkol sa iyo, Prinsipe Juan. Balita ko kayong magkakapatid na siyan. May pagmamahalan. At may paggalang sa isa't isa. Naiinggit ako sa inyo. Ngayong narito na si Prinsesa Folian, maaari mo na bang ilagak ang mapa ng Xuanji sa kanyang dapat kalagyan? Mapapanatag nito ang imperyo at maghahatid ng kapayapaan. 2 bagay ang aking pakay. Kaya ako humarap sa inyo. Una ay upang isuko ang mapa ng Xuanji. Alam ko ang kahalagahan nun. Kaya kung maaari lang po, ang mapa ng Xuanji sa emperador ko ibigay. At ano yung isa pa? Ang hari ng Tianxia, nakipagsabuatan siya kay Qigen. Nagpadala sila ng hukbo upang patalsikin ang hari. Pagkatapos isinisi yun kay Prinsipe Lie. Kaya naparito ako upang tiyakin na malilinis ko ang kanyang pangalan. Sinuway ni Prinsipe Lie ang batas sa paggamit ng hukbo na walang pahintulot. Folian! Sino ang nanulsol sa iyo upang pagbintangan ang hari ng Tianxia? Nais ni Zhang Nancheng ang bundok ng Chang'an kaya lumapit siya kay Qigen. Bilang kapalit, patatalsigin nila ang hari ng Taiwan. Sa kasamaang palad, hindi sila nagtagumpay. Dahil doon nabigo ang balak ni Zhang Nancheng. Kaya itinuro niya ang sisi kay Prinsipe Lie. Prinsipe Juan. Iyon ang totoo, hindi ba? Ikaw! Sinungaling ka! Kamahalan, hindi ko alam kung saan niya nadampot ang lahat ng yon. Tama na. Ang araw na ito ay para sa 5 kaharian. Nakasalalay dito ang kapakanan ng ating bawat mamamayan. Kaya hindi natin pag-uusapan dito ang anumang may kinalaman sa inyong sigalot at away. Hindi? Ano pang saysay ng pulong na to? Ang pagsasalita mo ng ganyan ay maaaring sabihin kataksilan. Hindi ba't ang imperyo nahahati sa Tianchuan at 5 kaharian? Ang Tianchuan ang inatasan na mamuno sa 5 upang maiwasan ang mga gulo at patuloy na manatili ang kapayapaan sa buong imperyo. Nadamay ang ibang kaharian nang dahil sa alitan sa pagitan ng magkakapatid. Kung wala kayong gagawin,
Anong usapin lang ang maaaring talakayin ng imperial na lungsod? Minsan ang nag-atas ang mahal na emperador na mamamayan ang dapat una. Lalagaw at gaganda ang mundo kung laging uunahin ng mamamayan at ihuhuli ang imperyo. Kung hahayaan natin silang masapagsabuatan sa mga tulisan upang ipagkanulo ang sarili niyang kapatid, hindi kaya tamang sabihin na tila kinukonsinti natin ang pagkakaroon ng digmaan? Hindi kaya itinuturo nitong magkaroon tayo ng mga haring kikitil sa mga walang muwang? O wala na rin pagpapahalaga ang lungsod ng Tianchuan? Walang dudang may ginintuan kang ang puso. Kapakanan ng marami ang gusto mo. Walang dudang ang mamamayan ng 5 kaharian ang laging nasa isip mo. Matalas ang dila ng ating prinsesa. Ngunit may isang bagay akong hindi maunawaan. Hindi mo naman nakausap pa si Prinsipe Lee. Bakit ganyan na lang ang pagtatanggol mo sa kanya? Balak din ba ng Prinsesa Folia na makipagkasundo sa kaharian ng Tianchuan? At maging kabiyak at prinsesa ni Prinsipe Lian ng Tianxia? Ha? Sandali, Prinsipe Juan. Pagdating sa ganyang usapin, imperial na lungsod ang nagpapasya niyan. Hindi mo dapat ginagawang biro ang pakikipag-isang dibdib ng prinsipe. Ngayon ko lang isiniwalat lahat. Alang-alang na rin kay Prinsipe Lie. Wala rin akong ibig na sinuman. Ang sa akin lang dapat malaman ang kasamaan ng iba. Kaya hinihiling ko mula sa lungsod na ito na bigyang katarungan Tama na yan. Tumigil na kayo. Ito ay nagmula sa espiritual na puno. Pili lang ang mga taong pinagkakalooban ng mga ganitong palamuti. Madaling kilalanin ng may-ari nito. Pagkat ngayong gabi lamang, ipinahiram ko ang kasuotang may ganitong palamuti kay Prinsesa Folian. Sumasang-ayon akong mahalaga ang usapin sa pagitan ng mga kaharian. Subalit sa ngayon, mahalaga na mapagsama ang kapangyarihan ng 5 kaharian. Folian, kahit na mabuti ang iyong hinahangad sa iyong kaibigan, mahalagang isuko mo ang mapa upang mapagsama ang kapangyarihan sa kanapag-usapan ng ibang bagay. Ibig ko sanang isuko ng harapan ang aming mapa sa emperador. Talaga? Kamahalan, meron po kayong panauhin. Ayoko ng panauhin. Kahit ako ang panauhin mo. Kapwa lang nila na isipagtanggol ang kani-kanilang kaharian. Ano bang pagkakaiba ng emperador sa kanyang emperatris? Prinsesa Folian, ang dami mong dahilan at mga tila lihim. Hindi naman kaya wala talaga sa iyo ang mapa ng Xuanji. Sige. Isusuko ko ang mapa ngayon. Ang mapa ng Xuanji ay may kakayahang pag-isahin ang 5 kapangyarihan. At tama lang na ang 5 kapangyarihan ay magtulong at maging iisa. Ngunit bakit hindi sila nagsasanib? Hindi naman kaya huwad ang mapang yan ng Xuanji? O baka maging ikaw din ay nagpapanggap din bilang prinsesa? Kamahalan,
May ipagtatapat ako sa inyo. Ang prinsesa ng Xuanji ay narito na! Mula po sa kaharian ng Xuanji, isinusuko ko ang mapa sa imperial na lungsod. Naway magkaroon ng kasaganahan at kapayapaan ng lahat. Folian, mabutit magaling ka na. Kailan ka pa nandito? Ba't di mo sinabi sa akin? Sino ka? Batay sa kasuotan na iyong suot, nagmula ka rin sa kaharian ng Xuanji. Hindi mo ako kilala? Ito ang unang pagkakataon na nakita kita. Nakapagtataka. May dalawang prinsesa Folian ang kaharian ng Xuanji. Kilala ang prinsesa Folian sa buong kapuluan. Ngunit lumalabas na tila isa sa kanila ang masasabing huwad. Hindi ko ito inaasahan. Siya po ang huwad. Nagtayo ang kamahalan ng isang pagamutan para sa nagsilikas. Dahil sa ginintuan niyang puso na antala ang kanyang pagdating. Ganun pa man, pinilit niya pa rin umabot sa pagtitipon. Hindi namin inakala na merong isang huwad dito. Totoo ba yon? Inaamin ko, hindi nga ako si Prinsesa Folian. Nasalubong ko si Prinsesa Folian. Ginagamot niya ang ilang may nakakahawang sakit. Ang mukha niya'y tila isang anghel. Ngunit di nagtagal siya naman ang nagkasakit. Ayon sa kanya, siya raw ay nahawa nang siya'y nakaratay. May ipinagbilin siya sa akin. Ibigay ko raw ang tanda ng lilang Phoenix at mapa. At ibigay ito sa emperador ng Tianchuan. Nang makita kong lagay niya, nagpa siya akong tumulong. Binibini, palagay ko nagkakamali ka. Hindi ako nagkasakit. Dahil hindi yan maaaring mangyari. Gaya ng alam ng lahat, kami sa Xuanji, taglay namin ng panlunas ng Phoenix. Ang lahat sa aming angkan, umiinom noon pagkasilang pa lang. At dahil doon, hindi kami nagkakasakit. Isa akong maharlika. Kahit na anong mangyari, hindi ako tatabla ng epidemya. Tama yon. Nabalitaan ko rin ang himalang nagagawa ng anting na yon. Kung siya nga ang tunay na prinsesa ng Xuanji, hindi nga siya kakapitan na nakahahawang sakit. Halika! Nung nagtungo ako sa bulwagan ng Qinglan kahapon, sinamahan mo ako, di ba? Ikaw ang saksi! Huwag mong idamay ang aking tagasilbi. Totoo na isa kang huwad. Huwag mo siyang saktan. Ngunit, ikaw, kahapon sinundo ko ni Prinsipe Yi upang isama ako sa palasyo. Nakipagkita pa nga ako sa Emperatriz. Pinatulog niya pa ako doon. Kaya si Prinsipe Yi at ang Emperatriz ang magpapatotoo nun. Masama ang pakiramdam ko kahapon. Hindi ako lumabas ng aking pahingahan o pinapasok man lang sa loob ng kaharian. Ngunit kahapon, hindi kita nakita sa bulwagan ng Qinglan. O sige. Marahil ay, takot kayong ipaalam na nakita ko kayo kagabi. Mga kawal! Kamahalan! Dakpin ang babaeng to at kung maaari, iligpit alang-alang kay Prinsesa Folian. Masusunod! Isang kautusan mula sa emperador. Ayon sa kamahalan, ibig niyang makausap ang prinsesa ng Xuanji. Siya ang sinasabi ng kamahalan.
Kamahalan. Tumayo ka na. Kahit na sinong tao, kapag humaharap sila sa akin, anumang hirap ang kanilang pinagdaanan, nababakas ko sa kanilang mukha ang takot. Naparito ako upang tumulong sa 5 kaharian. At upang ipagtanggol si Prinsipe Lie. Meron ba akong dapat ikatakot o dapat ikalito? Hindi katakatakang noong naroon kayo sa Taiwan, gumawa kayo ng malaking gulo. Taiwan? Dahil doon, nahigitan mo si Folian sa ilang bagay. Hindi katakatakang nahulog ang loob ng anak ko sa iyo. Sa kasamaang palad, hindi ka kabilang sa maharlikang angkana mula sa kaharian ng Xuanji. At dahil doon, hindi ka karapat-dapat para sa prinsipe ng Tianshuan. Sa prinsipe? Maaaring kilala mo siya bilang si Xuan Yuanmin o kaya naman si Yuan Zhaosu o kung ano mang pangalan ng kanyang ginamit. Subalit dito sa Tianshuan, siya ang hinirang na prinsipe at tagapagmana ng aking trono. Iisa lang ang kanyang pangalan. Siya si Zhang Sun Wuji. Zhang Sun Wuji? Sinungaling man ako o hindi, mahirap sabihin yan. Ngunit ikaw, walang dudang isa kang manluloko. Kung ibig mong mabuhay, itiko mong iyong bibig. Sino ka ba talaga, ha? Manluloko! Malalaman mo rin pag tinanggal ko na ang aking maskara. Hindi ko nasabi sa'yo, ako ang prinsipe ng Tianchuan. Ikaw yung prinsipe? Ngunit... Ang kanyang alalay, Yuan Zhaosu. Lahat ng ginawa ko sa Taiwan ay upang ipatupad ang kautusan ng prinsipe. Ngunit siyang... Tiyak nais mong malaman kung bakit nagsinungaling siya sa iyo o kung bakit hindi niya nagawang sabihin sa iyo ng harapan kung ano ba talaga ang kanyang tunay na pagkatao. Hindi ba? Dumating na ang mahal na prinsipe! Ina. Sa wakas, dumating ka na. Mahal na prinsipe, kumusta ka na? Prinsesa, Ako nga pala si Folian, ng kaharian ng... malaki ang papel sa 5 kaharian ng mapa nyo. At dahil doon, sa ngalan ng kaharian ng Tianchuan, salamat sa pagdadala dito ng mapa ng Xuanji upang iligtas ang dakilang puno sa pagkatuyot nito. Bukod po sa 5 kaharian, may iba pa po akong pakay. At tungkol yon sa inyo, kamahalan. Hinintay din kita.
Mula pagkabata, nakukuha niya ang lahat. Marami siyang natatanggap ng mga handog na halos hindi na mabilang. Ang kabataan, padalos-dalos sila kung mag-isip. Kaya kung kani-kanino siya lumalapit. Marahil nasasaktan ka dahil inisip mong totoo ang kanyang nararamdaman. Ang tanging masasabi ko lang, iba ka sa mga nakasama niya. Totoong nahulog ang loob niya sa iyo. Subalit kailangan mong maunawaan, bilang hinirang na prinsipe, hindi niya hawak ang kanyang sariling kapalaran. Nakasalalay ang buong kaharian sa kanyang pakikipag-isang dibdib. Hawak niya ang kinabukasan ng lahat, kaya si Folian ang kanyang pipiliin. Noong 16 na taong gulang pa lang si Wuji, nagpasya siya sa kaharian ng Xuanji. Yaman din lang, narito na ngayon ang lahat. Bakit hindi pa natin pag-usapan ang pagbubuklod ng Xuanji at Tianchuan? Sa ganoong paraan, malaman nilang lahat. Alam mo, Wuji, nahuli ka ng dating. Hindi mo inabutan ang pagtatanghal kanina. May isang binibini kasing nagpanggap bilang may gininto ang pusong si Folian. Si Folian ng Xuanji ay totoong kilala ng lahat. At hindi maiiwasang maiilang, gagayahin talaga siya. At ang mga gaya nun ay dapat parusahan. Pinili mo si Folian. Sakali mang hindi totoo ang nararamdaman niyang pag-ibig para kay Prinsesa Folian o kung may pag-ibig pa siyang nararamdaman sa kanya, hindi na mahalaga ang bagay na yun. Noon pa itinuro ko na sa kanya, palaging mangunguna ang kapakanan ng kaharian ng Tianchuan. Pagdating sa kanyang magiging kabiyak, sa pagitan ng pag-ibig at tungkulin, alam niya na ang pipiliin. Isa yung pasya na kaya niyang gawin ng walang pag-aalinlangan, kaya huwag ka na lang umasa. Prinsipe Wuji. At Prinsesa Folian. Sila ay kapwa-bagay sa isa't isa. Nagtungo ka rito at nagpanggap bilang si Folian upang makalapit sa prinsipe. Kaya kailangan kitang parusahan. Ni minsan hindi ko naisip. Nagagayahin ko ang sino man na magbalat kayo. At kahit na nakatayo ko ngayon suot ang kanyang kasuotan, hindi ko yun ginawa ng dahil sa prinsipe. Sa sandaling ito, hindi natatapos ang anumang pagbabalat kay Yumo. Ang tagal kong umasa. Ang dugo na isiniwalat mo. Ang sakit na dinanas. Nabaliwala lang ba lahat? Nagkamali ako sa kanya. Labis akong nagpaloko. Ang
pagkakamali mo lang ay nakilala mo ang prinsipe. Hindi kita masisisi kung nahulog ka sa kanya. Bakit kailangan sabihin niyo sa akin ang lahat? Ang imperyong ginagalawan natin at lahat ng mga bagay na nangyayari rito, kahit na tayong dalawa. Katulad tayo ng mga sangkap na inilalagay sa loob ng nagiinit na pugon, paulit-ulit na iniinit at sinusunog hanggang sa makabuo ng isang lunas na kasing liit lang ng butil ng bigas. Lahat ng simula may hantungan. Tulad mo, lahat naman tayo hinihintay natin ang kinahihinatnan ng lahat. Ipainom sa Imperatrice ang kanyang lunas. Opo. Tila ang pagkatuyot ng dakilang puno ay huminto na. Hindi kaya. May pagbabago na namang magaganap. Hindi ako nakakatiyak. Ngunit ang suliraning ito ay may kinalaman sa nalimot na digmaan sa Chongqing. Hanggat hindi yun nalulutas, ang dakilang puno ay hindi tiyak na ligtas. Kamahalan, gawa na pong may himalang gamot para sa inyo. Sa ngayon, maayos naman ang aking pakiramdam. Kaya itabi mo na yan. Mahina po ang inyong pangangatawan. Ayon sa emperador, kailangan nyo ng inumin to. Sana po, kamahalan, wag nyo na po akong pahirapan. Baka masyadong mapait yan, kaya ayaw ng inang kamahalan.是你让命中注定会了手，也只因是你才能让我得了救。风吸引着另一场风暴失了控，错引起了另一遭错过扑了空，眼底漫游爱恨捉弄，迈过纸上的渴求。我的影子在这个世界漂流，灰尘在云霄之中逐渐隐没，来来去去我的心谁也不懂，等你照进我的窗口。只因是你让命中注定会了手，也只因是你才能让我得了救。眼底漫游爱恨捉弄，迈过世上的渴求。我的影子在这个世界漂流，灰尘在云霄之中逐渐隐没，来来去去我的心谁也不